Dalangin po namin ang iyong presensya, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Ingatan mo po, Panginoon, at linisin namin mga puso at isipan upang kami makapagpuri sa iyo, Panginoon, sa Espiritu at katotohanan. Salamat po, Ama. Ito pong hiling at dalangin namin sa tanging pangalan lamang po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. 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 Ay sarap talagang puri sa iyo, Panginoon. Di na kayang pigilin pa pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puno ng sigla. Sa iyo ako ay aawit ng papuri't pagsamba. Araw-araw, araw-araw magpupuri, araw-araw ako ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw, araw-araw magpupuri, araw-araw ako ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Hallelujah! O kay sarap talagang puri sa iyo, Panginoon. Di na kayang pigilin pa ang diriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puno ng sigla. Sa iyo ako ay aawit ng papuri't pagsamba. Araw-araw, araw-araw magpupuri, araw-araw ako ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw, araw-araw magpupuri, araw-araw ako ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Sabay-sabay, araw-araw, araw-araw magpupuri, araw-araw ako ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Minsan pa, araw-araw, araw-araw magpupuri, araw-araw ako ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Walang papantay, walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Walang papantay, walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Hallelujah! Purihin natin ang Panginoon. Salamat po. Maraming salamat, worship team. Makakaupo na tayo. Pwede na po tayong maupo. Isang maulan, pero pagpapalang gabi. Amen? Amen. Thank you, Lord. Announcements. So, every Wednesday, meron tayong prayer meeting. 6 o'clock to 7. And
At next week wala tayong, hindi pa pala next week. 24th. Next week, wala tayong family prayer and worship. Meron tayong joint worship with New Life combined service. Yeah. So, wala tayong family prayer and worship, pero may combined service ng churches dito sa Inver. So, ang next family prayer and worship natin ay sa April. Yes. And we will celebrate. Ipagdiriwang natin ang nakakalimutan ko lang. Ang birthday ni Nanay sa last Sunday. Sa last Sunday ng buwan na ito. Ayan. Thank you, Lord. Okay. At ngayon naman, ihanda natin ang ating puso para sa communion message. Kaya? Hello. Thank you. Gandang gabi po. Sa lahat po ng dito at sa mga nasa online, magandang gabi. Salamat Lord sa gabing ito, Panginoon. Salamat Lord sa iyong mga salita. Thank you Lord God na ay yung salita po, Panginoon, ang nagpapalaya po sa amin, Panginoon, sa kasalanan. Thank you Lord God, in Jesus' name, Amen. John 10:10. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap. Ang magnanakaw, ang nire-refer is ang demonyo, yung kaaway. Ang kaaway, dahil sa galit niya sa tao, marami siyang parang sa Tagalog yung tactics. Sinisigurado ng kaaway na tayong mga tao, makikita natin kung ano yung problema, kung ano yung sakit, kung meron tayo ba sa business, ipapakita niya sa atin na ang business mo ay hindi maayos. Kung sa isang relasyon, ipaparamdam niya sa iyo yung mga disappointments and everything. Sa career, pwedeng hindi mo ipapakita niya sa iyo na parang hindi ka deserving to be promoted. So marami siyang gagawin na para maramdaman mo at magkaroon tayo ng doubt sa Panginoon. The same way na sa mga habits, sa mga pinapanood natin, sa mga napapakinggan, mayroon siyang i-introduce sa atin mga bagay na pwedeng mag-deviate sa ating pananampalataya sa Panginoon. Ang lahat ng to ay demolition job. Hindi natin siya mararamdaman agad-agad, pero it's slowly destroying our spiritual life. But let's pray, through the blood of Jesus, sabi nga sa Revelation, and they conquered them by the blood of the Lamb and the word of their testimony. So, nagpapasalamat tayo sa Panginoon because of His blood, because of what He did in the cross. And the Holy Spirit, He ino-open niya sa atin
ang lahat ng bagay. Iminumulat niya ang ating mga mata. So kung ang mga bagay na to, nararanasan natin siya ngayon, God, binubuksan ng Panginoon ang ating mata sa ginagawa ng demonyo at the back na hindi natin nakikita. Marami siyang tactics, but let's always lalalahanin natin parate na ang demolition job na ito ay hindi magtagumpay. Huwag nating hayaan na ang altar of our prayer ay totally masira. Ang ating altar of worship, hindi siya mapalitan ng mga habits na hindi dapat. Ang ating altar of offerings, hindi siya mapalitan ng mga bagay na nilalaanan natin, yung mga, halimbawa, for example, yung ating mga finances. Marami siyang gagawin to distract us, to deviate us. And that is, again, I will say, it is a demolition job. But we thank the Lord Jesus that we have the shield, and that is the blood of Jesus. Sa banal na hapunan, pwede naman gawin na ni Jesus diretso yun eh. Hindi niya na kailangan yung Last Supper. Ang huling hapunan, ito yung selyo or seal ng New Covenant from Old to the New Covenant. Sinelyuhan niya ito through the Last Supper. At ito, sabi niya, alalahanin natin, ang gagawin niya, yun ang pag-aalala natin every day, hindi lang every Sunday. Kung halimbawa, bumili tayo ng tinapay kay Louie, before mo isawsaw sa kape, when you break the bread, remember what Jesus did. Pwede natin gawin yon in very simple way. Remembering that, God, this is what, salamat sa ginawa mo, sa buhay na ibinigay mo. And kung ano man ang pinagdadaanan mo sa araw na yon, it will give you healing, it will give you peace. Because at the end of the day, Lord, ano man itong nakikita kong hindi maganda, ano man ang pinagdaanan ng negosyo ko, ano man pinagdadaanan sa trabaho ko, sa school, sa relationship ko, Lord, I am victorious because ibinigay mo na yung buhay mo para sa akin. Amen? Let's all stand. Salamat po. Lord God, marami pong salamat sa buhay po na isinakripisyo mo at binigay mo po para sa amin. Lord, namatay ka nang kami ay makasalanan. Wala po kaming ginawa para gawin mo ito sa aming Panginoon. We don't deserve, Lord, your love. But because, Lord, of your love is to us, Lord, is genuine and unconditional. Ginawa mo ito para sa aming Panginoon upang kami malinis at mapalaya po sa pagkakaalipin sa kasalanan. Salamat po sa banal na Espiritu na siya pong nagbubukas po ng aming mata at nagpapakita sa galaw po ng kaaway. And Lord, thank you, Lord, na binibigyan mo rin po kami ng tools or ng amin pong pananggalang sa gawa po na ito ng kaaway, Panginoon. Thank you, Lord, that ano man ang gawin ng kaaway, hindi po ito magtatagumpay. Thank you, Lord God. Salamat po sa iyong katawan at sa iyong dugo, Panginoon, na simbolo po ng mga ito, ang juice at ng tinapay, Lord. Salamat, Lord God. In Jesus' name, amen. Amen. Hallelujah. Patuloy po nating papurihan ang ating Panginoon, ang ating awit. Amen. Muli nga po, bigyan natin ng malakas na palakpak ang ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Salamat po, Diyos, sa kabutihan mo araw-araw.
mo'y kalakasan ko'y umaapaw. Kahit na may problema, ay kayang-kaya ko. Sa gitna ng pagsubok, ako ay sasamba, magpupuri sa'yo. Ako ay sasayaw sa'yo, sasambahin ang ngalan mo. Kahit pinipigilan, di papayag na tatahimik lang. Laging magbababad sa'yo, sa piling mo, Panginoon. Kahit pinapawisan, okay lang, makiling ka lang. Hallelujah! Presensya mo'y kalakasan ko'y umaapaw. Kahit na may problema, ay kayang-kaya ko. Sa gitna ng pagsubok, ako ay sasamba, magpupuri sa'yo. Ako ay sasayaw sa'yo, sasambahin ang ngalan mo. Kahit pinipigilan, di papayag na tatahimik lang. Sa'yo, piling mo, Panginoon. Kahit pinapawisan, okay lang, makapiling ka lang. Ako ay sasayaw sa'yo, sasambahin ang ngalan mo. Kahit pinipigilan, di papayag na tatahimik lang. Laging magbababad sa'yo, sa piling mo, Panginoon. Kahit pinapawisan, okay lang, makapiling ka lang. Ako ay sasayaw sa'yo, sasambahin ang ngalan mo. Kahit pinipigilan, di papayag na tatahimik lang. Laging magbababad sa'yo, sa piling mo, Panginoon. Kahit pinapawisan, okay lang, makapiling ka lang. Hallelujah! Salamat po, Panginoon, sa aming buhay sa araw-araw, Panginoon. Kami po'y magbababad sa iyong presensya. Maraming salamat po. Hallelujah! Purihin natin ang Panginoon. Salamat po, Diyos. Salamat po. Salamat po, Diyos, sa kabutihan mo sa araw-araw. Salamat po, Panginoon. Pinupuri ka po namin, pinasasalamatan. Walang hanggang sasambahin, Panginoon. Dahil po ikaw ang aming Diyos. Maraming salamat po. Thank you, Jesus. Hallelujah. Salamat po, Ama, sa kabutihan mo sa amin. Thank you, Jesus. Nais kong ika'y maranasan, pagkilos mo'y aking inasam, pagkat sa'yo ko lang tagpuan ang tunay na kagalakan. Nais kong
ika'y maranasan. Tibok ng puso ko'y ikaw lamang. Kaya't ngayon, bukas at kailanman, pagsamba ko'y iaalay. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Nais ko ika'y maranasan, pagkilos mo'y aking inaasam. At sa'yo ko lang natagpuan ang tunay na kagalakan. Nais ko ika'y maranasan, tibok ng puso ko'y ikaw lamang. Kaya't ngayon, bukas at kailanman, samba ko'y iaalay. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Walang hanggan, walang hanggan, walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggan kitang, walang hanggan. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggan, walang hanggan. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang, walang hanggang. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Minsan pa, walang hanggang kitang. Salamat po, Diyos. Tunay nga walang hanggan ka namin sasampahin, Panginoon. Naalay po namin, Panginoon, sa iyo ang aming puso. Salamat po, Ama. Walang hanggan. Tunay nga, Panginoon, ang napakabuti mo sa amin. Pinupuri, sinasamba ka namin, Panginoon. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso ko, ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin.
presensya ngayong gabing ito, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na napakabuti mo sa amin. Tunay nga, Ikaw ang Diyos ng aming buhay. Salamat po, Panginoon, kahit kailan, hindi ka nagkulang, Panginoon, sa aming mga pangangailangan sa araw-araw. Ikaw lamang po, Panginoon, ay sapat na sa aming buhay. Thank you. Thank you. Bless you, Father. Salamat po, Panginoon. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging Ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't Ikaw ang kasama, panatag na. Kaya't ika'y sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, Ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Hallelujah. Ikaw lang ang sasambahin namin, Panginoon. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, Ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako doon pa man. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan, kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Panginoon, dakila at tapat sa dalangin ko, ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo, walang pinipili ang puso mo.
Panginoon, dakila ka tapat sa dalangin ko. Ako'y ibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ng pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa aking laging laan. Ang pag-ibig mo sa aking walang hanggan. Inibig mo ako noon naman. Kahit kailan, oh, di ka nagkulang. Oh, sa akin, tagilan, pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Pag-ibig mo, Panginoon, dakila ka. O Panginoon, dakila ka. O dakila ka tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Saan pa kahit kailan? Kahit kailan. Oh, hallelujah! Hindi ka nagkulang sa amin, Panginoon. Maraming salamat po. Maraming salamat, Panginoon. Ikaw lang ay sapat na sa aming buhay. Ibigin mo ako noon, Ama. Kahit kailan, di ka nagkulang. Yaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon, Ama. O kahit kailan, Panginoon, maraming salamat. Di ka nagkulang. Oo, hindi ka nagkulang. Maraming salamat, Ama, sa aming buhay. Ialay po namin aming buhay sa iyo, Panginoon. Tanging sa iyo lamang po, Panginoon, kami umaasa. Kahit kailan, di ka nagkulang. Yaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Ibig mo ako noon pa man. Sabay-sabay po nating awitin. Kahit kailan, Di ka nagkulang. oh, di ka nagkulang. Ka nagkulang sa iyong biyaya, Panginoon. Pag-ibig mo. Oh, ang pag-ibig mo. Walang hanggan. Hallelujah. Ibig mo Noon pa man. Panginoon, dakila ka tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. walang katapusan ang pagmamahal
ko ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa aking labilaan. Pag-ibig mo sa aking walang hanggan. Ibig mo ako noon pa man. Kahit kailan di ka nagkulang. Biyaya mo sa aking labilaan. Ang pag-ibig mo sa aking walang hanggan. Ibig mo ako noon pa man. Ibig mo ako noon pa man. Ibig mo ako noon pa man. Hallelujah! Palakpukan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Salamat po, Diyos. Amen. 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 Mike, Mike, check. Mike. Lord, kayo po ba yan? Dinig niyo na ako. Okay na. Yan. Okay na? Wala? Yan. Parang kailangan ko din lakasan para madinig. Ang sarap talaga ng pakiramdam na mararamdaman mo yung pagkilos ni Lord sa buhay, sa lahat, yung worship service. Hindi kami nag-usap ni Jack. Pero for sure, yung mga awitin is Holy Spirit inspired. And then of course, yung message ngayon is pinag-pray ko kay God. Pero yung mga awitin talagang akma sa message eh. So parang, oh Lord, ano ba yan? Ganon. Yan naman. Walang na lang, makikisay ako dun sa, yung parang ang ginaganya ni Lord. Ganon. So ang sarap umawit ng papuri. At ako nagpapasalamat sa Panginoon. Siguro hindi lahat ng mga nagpipreach or hindi lahat ng nagtuturo, parang ganun yung struggle. Sa akin personally, kapag kakaunti tayo, yan yung window or yung door ng kalaban para i-down tayo na tayo na naman. Pero yun nga, sa bandang huli, actually kahit ikaw lang eh. Kasi ang pinunta natin dito, si God. Building lang to. Pero yung nagpapabanal dito, yung nagkakaroon ng kabuluhan, yung ginagawa natin, is yung presensya ng Panginoon. Kaya papurit pagsamba sa Panginoon, nagpapasalamat ako sa presensya niyo mga kapatid, na muli kahit nag-church na tayo kanina umaga, eh nandito ulit tayo. At sabi nga, yung salita ng Panginoon, yung salita niya, yung word niya, pag hinasik yan, hindi yan babalik ng walang tinubo. Hindi yan babalik ng hindi dumami. Hindi yan babalik ng hindi nagmultiply. So, sabi ko ulit, Lord, anong message ngayong gabi?
So, napapanahon, mayroong war, mayroong gera na nagaganap sa Middle East. Israel, US, Iran, and then pati yung mga kapitbahay nila. Yan. So, sa Facebook or social, mabasa mo lagi doon na, hindi ko alam kung eksakto, pero parang nabasa ko na 2 hanggang 3 linggo stable yung parang oil or fuel supply ng New Zealand. And then after that, baka magkaroon ng price hike. Yung Kuwait, nag-stop sila ng production ng oil. Kasi nga, walang way para yung produkto nila imailabas ng Kuwait. Kasi nga, sinaraduhan ng Iran yung maliit na strait. Hormuz ba yun? Hormuz? So, walang makadang barko para mag-distribute ng mga langis galing sa Middle East. So, hindi lang sila doon apektado. And then, nakalagay na naman doon, shortage, price hike, and pag yung fuel naapektuhan, so lahat din ng init spotlight. Lahat din ng basic commodities, pagkain, damit, transportation, lahat yan tataas. So possible na anday pumapasok. Pag struggle yan sa ekonomiya, and then possible recession, and then lalo na yung New Zealand. Kasi nga nasa dulo tayo. So yung mga commodities, import or export, kailangan niya ng fuel, mas maapektuhan tayo in terms ng pagtaas. So, andun na naman yung parang fear, yung takot. So yung parang walang katiyakan kung ano yung mangyayari bukas. Yung fear of uncertainty. Kakaroon ba ng recession? Kakaroon ba ng tanggalan sa trabaho? Yung mga ganun. Gaano ba katagal mangyayari yung war na yan? Kung 5 years ba yan? Mga ganyan. So, magkakaroon ka ng kung ano yung gusto ng kalaban. Kakaroon ka ng takot. Kakaroon ka ng bagabag. Wow, lalim, no? Bagabag. Ano ba sa baga? Worries. Yan. Bagabag. And then, sabi ko, wag tayong tumingin, sabi ni Lord pala, sorry. Wag tayong tumingin sa mga bagay na pwedeng mangyari. Sabi dito, para magkaroon tayo ng peace of mind, doon tayo tumingin sa mga bagay na nangyari na. Amen. Yan po. Doon tayo tumingin. Basa tayo sa Bible. Basa tayo ng istorya sa mga bagay na nangyari na. So, yung title po ng pag-aaral natin ngayon is yung katiyakan ng tagumpay. Sarap magsalita. Katiyakan ng tagumpay. Sabi, Brad, meron bang way na makatiyak ng tagumpay? Meron. Pag sarili nating lakas, sarili nating plano, sarili nating effort, meron naman talaga tayong tagumpay. Pero may mga talagang nakasulat sa Bible na makikita mo, pag si God yung nag-bless, si God yung nagplano, siya yung nag-design, ang ganda, complete. Yung si Paul, nang nakalaya siya sa kulungan, galing. Mula sa chain, hanggang sa bantay, hanggang sa main gate ng kulungan, hanggang sa paglabas ng city. Kompleto. From start to finish. Talagang nakatakas siya o pinalaya siya ni God. Diba? Yung iba, ang magician, diba? Hanggang chain lang, tas nalunod na. May mga ganun. May kakaproblema. Sino pa? The apostle. Si Peter, di ba? Nagulat sila na kumakatok na si Peter doon sa kung saan sila nagtatago. Ganun. Hindi sila makapaniwala. So, ganun si God kumilos. So, ang daming kwento niyan. And then, sabi ko nga, kung magbabasa tayo sa dyaryo, manunod tayo sa TV, sa cellphone, na mga po pwedeng mangyayari na matatakot tayo, okay maging aware. Pero kung mag-aalala tayo,
kung ano yung mangyayari bukas. Yun ang ayaw ni Lord. Sabi nga, wag na tayong mag-worry kung ano yung para sa bukas. Enough na daw yung alalahanin natin sa araw na to. Okay. Yung verse natin sa 2 Chronicles 20, verse 1 to 30. Basahin po natin yan. Ganda yan. Pakaliitin mo pa na konti. Joke lang. Sa akin lang pala maliit. Sige, 1 to 30. Sana. 2 Chronicles 20. Dumating ang panahon na nilusob na mga Moabita, Ammonita at ilang Meunita si Jehoshaphat. So ano po sila? Yung mga Israelita po yan. Ano po? Nabalitaan niya na isang malaking pangkat mula sa Edom ang sumasalakay sa ibayo ng lawa at nasa Hazazon Tamar na tinatawag ding Engedi. Nabahala si Jehoshaphat at humingi siya ng patnubay kay Yahweh. Inuutos niya na mag-ayunong lahat ng mamaya ng Juda. Wow, fasting. Nagtipon-tipon ang buong Juda upang humingi ng tulong kay Yahweh. Dumating sila buhat sa iba't ibang lungsod. So may congregation. No po? Tumayo si Jehoshaphat sa harap ng mga taga-Juda at Jerusalem na nagtitipon sa bagong bulwagan ng templo. Nasa church. Nanalangin siya, O Yahweh, Diyos na aming mga ninuno at ng buong kalangitan. Kayo po ang namamahala sa lahat ng bansa at ikaw ang may lubos na kapangyarihan. Kaya walang maaring lumaban sa inyo. O Diyos namin, ikaw ang nagpalaya sa mga taga rito upang ibigay ang lupain ito sa bayan mong Israel magpakailanman. Ginawa ninyo iyon ayon sa iyong pangako kay Abraham na iyong kaibigan. Dito nga sila tumira at itinayo nila ang templong ito upang dito kayo sambahin, sabi nila. Kung may masamang mangyari sa amin tulad ng digmaan, baha, salot o tagutom, haharap kami sa templong ito upang humingi ng tulong sa inyo sapagkat dito kayo sinasamba. Tatawag kami sa inyo, papakinggan nyo kami at ililigtas sa panahon ng aming kagipitan. Ngayon, sinasalakay kami ng mga kawal mula sa Ammon, Moab at sa kaburulan ng Edom. Mga lugar na hindi nyo ipanahintulot na pasukin ng mga Israelita nang umalis sila sa Ehipto, kaya't sila'y hindi nawasak. Ngayon, ito po ang iginanti nila sa amin. Sinasalakay nila kami at nais palayasin sa lupaing ito na ipinamana nyo sa amin. Dali lang. Dami-dami pa. Ikaw po ang Diyos namin, parusahan nyo sila, hindi namin kayang labanan ang ganito karaming hukbo. Hindi po namin alam ang aming gagawin, sa inyo lamang kami umaasa. Samantala, lahat ng kalalakihan ng Juda kasama ang kanilang mga asawa at anak ay dumulog kay Yahweh. Ang Espiritu ni Yahweh ay lumukob kay Jaziel na anak ni Zacarias, apo siya ni Binanias na anak ni Jeiel na apo naman ni Matanias, isa sa mga Levitang anak ni Asaph. Sinabi niya, makinig kayo, Haring Jehoshaphat, at kayong mga taga-Juda at Jerusalem, ganito ang sinasabi sa inyo ni Yahweh. Huwag kayong matakot ni masiraan ng loob dahil sa maraming kaaway. Post tayo dyan. Napakadaming beses lagi yan binabanggit sa Bible. Yeah, fear not, do not fear. Sarap-sarap ng word na yan. Yan lagi yung nasabi ni God. Kasi alam niya, yun ang problema natin eh. Yung pagkatakot, worries and everything. Ang sarap lagi ganyan siya magsalita. Huwag kayong matakot ni masiraan ng loob dahil sa maraming kaaway. Ang Diyos ang makikipaglaban at hindi kayo. Amen. Harapin nyo sila bukas sapagkat aahon sila sa Ziz. Makakasagupa nyo sila sa may dulo ng libis sa silangan ng ilang ng Jeruel. Hindi na kayo kailangan lumaban. Manatili na lamang kayo sa inyong kinatatayuan at maghintay. Amen. Amen. Makikita nyo ang pagtatagumpay ni Yahweh para sa inyo. Yung nagsasalita po niyan is yung mga Levita. Sila po yung mga high priest. Na po.
ever since sa lahi ng 12 tribes, sila po yung high priest. Kaya hindi kayo dapat matakot ni masiraan ng loob. Harapin niyo sila bukas sapagkat si Yahweh ang kasama ninyo. Yan po yung parang message ni God through yung lahi nga na yun na mga Levites. Si Jehoshaphat at ang buong Juda at ang mga mamayan ng Jerusalem ay nagpatira pa at sumamba kay Yahweh. Tumayo naman ang mga Levita sa angkan ni Kohat at Korah at sa napakalakas na tinig ay nagpuri sila kay Yahweh, ang Diyos ng Israel. Kinabukasan, maaga silang lumabas patungo sa ilang ng Tekoa, ngunit bago sila umalis, sinabi sa kanila ni Jehoshaphat, "Makinig kayo mga taga-Juda at Jerusalem, magtiwala kayo sa Diyos ninyong si Yahweh at magiging matatag kayo. Maniwala kayo sa kanyang mga propeta at magtatagumpay kayo." Matapos niyang paalalahanan ang mga tao, pumili siya ng mga awit, amen, na magpupuri kay Yahweh dahil sa kanyang kahangahangang kabanalan. Inilagay niya mga ito sa unahan ng hukbo at habang daay umaawit. Purihin si Yahweh, pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Nang marinig ng mga kaaway ang awitan, ginulo sila ni Yahweh. Dahil dito, sila nagkagulo. Ang sinalakay ng mga Amonita at Moabita ay ang kasama nilang taga-Edom at nilipol nila ang mga ito. Pagkatapos, sila ang nagpatayan. Umakyat ang mga taga-Juda sa tore ng nasa disyerto at nagmanman sa mga kaaway. Wala silang nakitang nakatakas. Lahat ay patay na, nakahandusay sa lupa. Napakaraming nasamsam ni Jehoshaphat at kanyang mga kasama. Halos hindi nila madala ang nasamsam nilang kawan, mga kagamitan, damit at maraming mahalagang bagay. 3 araw nila itong hinakot, ngunit sa sobrang dami ay hindi nila nakuhang lahat. Nang ika-4 na araw, nagtipon sila sa isang libis at nagpuri kay Yahweh. Kaya simula na itinawag na libis ng Beraka ang lugar na yon. Sa pangunguna ni Jehoshaphat, umuwi na ang lahat ng mga taga-Juda at Jerusalem. Tuwang-tuwa sila dahil sa tagumpay na ipinagkaloob sa kanila ni Yahweh. Pagdating nila sa Jerusalem, ay tumuloy sila sa templo, kasabay ng tugtog ng mga alpa, lira, at trompeta. Mula noon, ang lahat ng kaharian at bansa ay natakot ng malaman nila kung paano tinalo ni Yahweh ang mga kaaway ng Israel. Naging tahimik ang buong nasasakupan ni Jehoshaphat at binigyan siya ng Diyos ng kapayapaan sa buong kaharian. Amen. Amen. Tayo po'y manalangin. Dakilang Ama, patuloy kami nagpupuri at nagpapasalamat sa pagkabasa ng iyong salita. Nadalangin namin, Panginoon, na patuloy niyo kaming kasiyahan ng Holy Spirit, O God, upang kalooban mo ang salita mo, O God, galing sa iyo ang tunay naming maintindihan. Bigyan niyo kami ng kalakasan ng loob, ng tapang, O God, at ng obedience para sundin lahat ng to. Sa pangalan ng Panginoon Kristo, nadalangin ko lahat ng to. Amen. Ganda ng verse. Katiyakan ng kadagumpayan. Ang daming storya, mga kapatid. 1 Samuel, Joshua 6, yung sa Wall of Jericho, Exodus 14 or Exodus mula sa mga Israelita galing sa Egypt. Problema, oppression, slavery, war, tagutom. Lahat ng problema na yon natatapos once na-introduce si God. Once nagkaroon ng divine intervention. Once na pumasok yung impluensya ng Panginoon. Even yung si David and Goliath, di ba? Ang tagal silang tinatrash talk. Tinatrash talk ng kalaban pero hindi sila laban kay Goliath. Walang maglakas ng loob. Hanggang dumating si David, tapos sabi niya, sino ba tong mga to na minamak yung bayan ng Diyos? Doon na. Yung nakalimutan ko yung verse na yun, pero doon binanggit ni David. And start from that verse, victory. Dahil God entered the situation. Yan. So, katiyakan ng katagumpayan
Una is yung panalangin. Ang ganda ng verse, ang ganda ng storya. Nangyari na. Nabasa natin sa verse 5 to 12. Na natin. Verse 5 to 12 ng 2 Chronicles. Please. Tumayo si Jehoshaphat sa harap ng mga taga-Juda at Jerusalem na nagtitipon sa buong bulwagan ng templo. So naroon sila sa church, different tribes ng Juda o ng Israel. Verse 6. Bago pa man sila magplano, bago pa man sila magtoka na siguro, ikaw sa sibat, ako sa pana, ano yun, I don't know, wala akong alam sa art of war. Pero bago sila magplano, nanalangin muna sila. So yun ang ginawa, sinabi ni God na before you sit down and plan, kneel down and pray muna. Amen? Bago tayo magplano, ano man yan, negosyo, pag-aaral, trabaho, pamilya, lahat. Minsan kasi parang automatic sa atin na, alam natin gagawin. Sige, ganito, ganito. May problema ka. May kilala ako doon. Lapitan natin. Mga ganyan. May kailangan kang gamiting financial. Tingnan mo, magkano bang laman ng bangko mo? Ganon agad tayo eh. So, i-erase natin yung ganong practice. Parang kahit na gano'n siya kaliit or gano'n siya kalaki, bago tayo magplano, manalangin muna tayo. Ako sa amin dalawa ni Mrs., ako yung parang hot na hot lagi eh. Aamin ako dyan eh. Ngayon, sabi ni Mrs., pag-pray natin, ako yung medyo padabog eh. Lagi siyang pag-pray muna natin. Yung mga ganun. Siya yung leash ko. Kung ako naandito, may mas ganyan pa sa akin si Mrs. Amen, amen. So, lagi natin madidinig yan, pero kailangan ito i-practice natin. So, nanalangin sila muna. Actually, nagsumbong nga si Jehoshaphat eh. Tapos, yung promises ni God, kumbaga, parang sinabi niya, ito yung natutunan namin sa mga forefathers namin. Na dito kami magkikita sa templo and mananalangin kami sa inyo. And then, sasagutin nyo kami. Yan ang nasusulat. Yan ang pinamana. Yan ang tinuro sa amin. So, nananalangin sila. So, tayo din mga kapatid, bilang leaders, bilang elders, bilang mga magulang sa mga anak natin, lalo na yung talagang mga bata pa, nalalaki dito sa kulturang New Zealand, bigyan natin sila ng fighting chance. Yung fighting chance na yan is si God. Diba? Kahit saan ka pumuntang bansa, may mga kultura, practices na hindi maganda sa tingin natin. Na pwedeng i-adapt nila yung magandang bagay, pero may mga hindi din magandang bagay. Ngayon, ang hirap dyan is kung lalaki sila, or kahit tayo, na yung kaisipan natin, sa buhay, tayo lang. Kailangan ma-establish, maranasan nila, ma-witness nila na as Christians, si God talaga yung lumalaban para sa atin. Amen. And then, kailangan mong, yung pangako niya, kailangan mong, ano bang tawag sa word na yun? Nakalimutan ko na, sorry po. Yung ipaalala sa kanya. Alam mo yung parang anak, sabi mo, punta tayo sa Jollibee. So, ganun yung promises ng Panginoon sa atin, kailangan alam natin para in times, ipapractice natin. So, kung hindi tayo nagbabasa ng Bible, hindi mo alam yung inheritance mo, hindi mo alam yung mga promises ni God, hindi mo alam yung instructions ni God, ano yung gagawin mo sa ganitong sitwasyon? Wala kang nagawa. Pero siya, si Haring Jehoshaphat, alam niya, in times of trouble, diba? I-gather all your brethren, punta kayo sa templo, and call to me. So tayo mga kapatid, diba? First is pray. Pray before planning. And then sa verse 13 and 17, hindi na po natin i-flash, God actually answered. Ito yung mangyayari. Yung bottom line doon, sumagot si God, sabi niya,
Hindi nyo na kailangan gumalaw eh. Ako ang lalaban para sa inyo. Yan. So yung mga ganong instructions sa buhay, siguro hindi din tayo makakuha ng eksakto, applicable sa situation mo. Pero kuha tayo ng mga promises niya sa Bible. Diba? Ang sabi ni God, be still and know that I am God. Diba? So, ang dami na pala. Hindi lang pala yung verse na yon. Nagawa na pala ni God yun na hindi mo kailangan lumaban. Diba? Ibigay natin sa Kanya. God answered. Ngayon, ang problema kasi minsan, pag nalalangin tayo sa Diyos, hindi natin makita o maramdaman yung sagot niya kasi hindi yun na-expect natin. Or hindi yun yung inaasahan natin. O hindi yun yung inaabangan natin. Kasi siguro may mga pagkakataon na nananalangin tayo, pero sa isip natin, ito na yung kasagutan. Ito yung gusto mong sagot eh. So pag hindi mo nakita yan, sabi mo, hindi naman ako pinapakinggan ni God or hindi niya sinagot yung prayer ko. Kasi nga, hinihintay mo yung nasa isip mo na yun yung sagot. Yun yung best na mangyayari. May mga sagot nga kasi na yes or no or wait. Minsan hindi natin makita yung sagot na no. May mga no and wait kasi na, kaya pala no. Ganun. Kasi in the future, i-reveal niya yung plan. So malinaw po yung mga kapatid. Ano po yung unang gagawin natin every situation? Pray. 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 Kunwari, nag-church ka ng umaga kanina, and then, wala ka namang gagawin ngayong gabi. And then, siyempre, kukunin ni Satan yan eh. Online, hello? Kukunin ni Satan yan. Sabi niya, huwag ka na umatid ngayong gabi. Nakattend ka na naman kanina umaga, which is tama naman. Pero may makukuha tayo kapag naroon tayo sa lugar ng digmaan. Nandun tayo, may makukuha tayo kapag nandun ka sa front line ng battle. Hindi lahat sumama sa digmaan. Pero nakita niyo yung tagumpay naman ng mga sumama. 3 araw, yung blessing, hinahakot nila. Hindi pa rin nila nakuha lahat. Amen. Amen? Ganun si God kumalaw. Pangalawa, Lord, thank you. Ganun talaga. Second step is yung papuri. Wala. So magpe-pray tayo, and then magbigay tayo ng praise. Naisip ko nga ano kaya yung feeling? Brother Jex, Brother Gerson, sa giyera pala, kayo una, no? Ano yun? Ikaw talaga kayo talaga Giyera yan, war yan, And then, at least sana kung meron kayong shield or meron kayong way to protect yourself. Pero hindi. Alpha at lira. Instruments ng pagtugtog. Inandala mo. And then, ang role mo is hindi lumaban. Umawit at magpuri. Kaya pala talaga yung mga song leaders natin, yung praise and worship team, talagang sila talaga yung leader talaga sa pag-pray, sa pag-worship. Ganun talaga yung practice. In times of good or bad times, in times of war and peace, we should always praise God. Yan. Diba? Nangyayari, naranasan natin May mga times na umaawit tayo. Talagang naiiyak tayo sa sobrang blessed tayo. Touch na touch tayo. Naalala natin. May mga times naman na umiiyak ka dahil sad ka. Dahil may pinagdadaanan ka. Pero umaawit ka pa rin. Diba? Yung mga Holy Spirit inspired na mga song for God is mga love song din Alam mo na may word na ganun. Inaaliw ka ni Lord. Kinakalinga ka. Alam niya, dinadamayan ka na. Pinapabayaan niya tayo na sumubok sa
tough times, di ba? Imagine, pupunta lang sila sa war. Nag-march sila dyan sa kung ano yung lugar. Ini-imagine ko kasi, ilalagay ko yung sarili ko doon. Sa likod ako. Buti na lang ako, sa likod ako. Ganyan. May hawak akong espada or panangga. Kunyari lang ako nagmamarch, pero takot ako. Di ba? Buti na lang, si Brother Jason saka si Jex yung nato tumugtog. Ganon. Buti na lang si Jude yung magbe-base, hindi ako. Mga ganon, di ba? Mga ganon. Oh. Medic po, nurse, medic. Doon sa likod. Lilitaw lang ako pag may nasugatan. Ganon. So, pero, nakita natin na yung praises. Tapos, tinatanong ko, God, bakit namin kailangan gawin to? Kung ikaw naman yung lalaban. Nagre-reflect kasi, mga kapatid, yung trust, yung hope sa obedience. Diba? Isipin mo, sabihin sa'yo, okay, may paglabanan tayo bukas tatayo kayo dyan, huwag kayong gagalaw. Diba? Parang madali bang tanggapin? Kung ako, sundalo ako, bubulong ako, hindi ba dapat bigyan tayo ng tactics ni God? Yan, di ba, na yung 1/3 sa kanan, mga ganon, di ba? Yung 1/3 sa kaliwa, yung mga range weapons muna. Nari yung palaso or catapult, ganon muna, bago yung mga shield sa harap. Ganon sana, mga yung parang art ng pakikipaglaban. Pero sabihin na, lahat kayo doon sa isang lugar, tumayo kayo doon at huwag kayo lumaban. Sinusubok ni God yung ating faith, yung ating trust, saka yung ating obedience. Ganun ulit, sabi ni God, stay still. Be still. I am God, I will fight for you. So yun po yung correlation ng panalangin, then answer prayer according to God's design or His will. And then yung praises, yung papuri sa kabila ng maaring fear and doubt sa binigay na plano. Lord, struggle akong financially. Mag-o-offer ba ako? Bigay ba ako ng offering? Parang pag binigay ko tong offering na to, bukas palaman ng tinapay ko, tinapay din eh. Ganun. Pero yung Holy Spirit sinabi, yeah, trust me. Yan. So, nandun eh. Yung instruction sa regarding offering. Minsan naman, meron ka din pera, tapos sabi, God loves a cheerful giver. Walang exact amount. Ngayon, magtatrust ka ba? Or parang ayoko eh. Damdamin ko ayoko magbigay eh. Yan. Sabi mo, Lord, kailangan pa nagbigay ako, cheerful ako, yung bukal sa loob ko. Bakit parang ayaw? Magbibigay ba ako? So, doon tayo magbe-base sa instructions. Diba? Huwag sa klima, huwag sa damdamin mo. Alam mo yon? Minsan, sabi doon tayo sa spirit and truth. Doon tayo sa katotohanan, doon tayo sa nakasulat. Praise God in good times, even at bad times. This one is gera, this is war. Pero yung nasa kauna-unahan nila is yung praise and worship team. Amen. So yun po yung pangalawa. Huwag nating kaligtaang manalangin una. Pangalawa, huwag nating kaligtaang magpuri. Pangatlo is paraan or way of pag-testify o kanilang testimony. Sa verse 28, pa-flash nga, Pipoy. Hanggang 30.
Pagdating nila sa Jerusalem, ay tumuloy sila sa templo. Kasabay ng tugtog ng mga alpa, lira, at trompeta. Mula noon, ang lahat ng kaharian at bansa ay natakot nang malaman nila kung paanong tinalo ni Yahweh ang mga kaaway ng Israel. Naging tahimik ang buong nasasakupan ni Jehoshaphat at binigyan siya ng Diyos ng kapayapaan sa buong kaharian. Huwag po nating kalimutan yung pagsamba sa templo. Huwag po nating kalimutan yung testimony na bless tayo, Lord, balik tayo, share natin. Hindi sila dumiretso pa uwi sa bahay. Nandun pa rin. Nandun pa rin yung papuri. And then, diretso sila sa templo. Binalik nila yung glory kay God. So, hindi sumikat yung hari ng Israel. Hindi din sumikat yung army. Kung gaano sila kadami, ang galing ba nilang sa paglaban, yung armor ba nila effective, yung sandata ba nila effective, hindi. Ang sumikat si God. Yun po yung goal natin. Kailangan nating ibalik lahat ng victory, lahat ng blessing, lahat ng protection, ng healing kay God. Kailangan po ma-witness ng mga kapitbahay natin na yung kapitbahay ko bine-bless, yung kapitbahay ko gumaling, yung kapitbahay ko ilang araw ko nang sinusingitan to. Yung mga anak natin, lagi ng bata kami, nakita namin parents namin, lagi pupunta sa church. Pagod si mami, pagod si daddy, pero nag-church kami. Pagod kami lahat, pero nagpe-pray kami sa gabi. Darating yung time na yung mga neighbors o yung mga saksi or witness, makikita nila na si God ang kumikilos. Kaya nabe-bless yung kaharian na yun. Si God ang kumikilos, kaya nabe-bless yung church. Si God yung kumikilos, kaya nabe-bless yung family. Ibalik natin lahat sa templo. Huwag natin kalimutan yung congregation, yung pagsamba. Ngayon, sabihin sa'yo ni Satan, sabihin sa'yo ng kalaban, otherwise. Sabihin sa'yo, yung kwento ni Brother Gary, hindi naman applicable sa atin yan eh. Diba? Kay Jehoshaphat lang yan. 2 Kings 19, verse 19. Sorry people, hindi ka na nabigla ka. 2 Kings 19:19. Okay lang. Now, Lord our God, deliver us from his hand, so that all the kingdoms of the earth may know that you alone, Lord, are God. Israelites ulit, different timeline. Kalaban naman nila, Assyrians. Bago sila lumaban, nag-pray. 2 Kings 19:35-36. That night, the angel of the Lord went out and put to death 185,000 in the Assyrian camp. When the people got up the next morning, there were all the dead bodies. So, Sennacherib, yung king of Assyria, broke camp and withdrew. He returned to Nineveh and stayed there. Amen. Same. Hindi sila nakapaglaban. Si God lang. Tapos nag-withdraw na yung kalaban. They prayed, they worshiped, they praised God, and God delivered. So mga kapatid, ang point ko, oo, maaaring ibang tao, maaaring ibang panahon, ibang characters, pero ang common factor doon, same God. He is all-powerful, all-knowing, all-present. Regardless, sino pa yan, anong panahon, sinong army, anong army nyo, wala. God never changes. Same God. So kung ano yung ginawa ni God sa panahon ng mga Israelita ng 2 Kings, kaya ni God gawin sa panahon ng mga Israelita
sa 2 Chronicles, kaya ni God gawin sa buhay natin ngayon. Wala tayo sa war? Oo. May mga sarili tayong struggle? Yes. Different struggles, different problem, different situations, circumstances. Diba? Sabi sa Bible, if you are a child of God, yung blessing ni Abraham, tagapagmana ka din. So if we call to the God of the Israelites, which is Yahweh, same God, kaya din niyang gawin sa buhay natin. Amen. So po, yan yung katiyakan ng katagumpayan. Once si God nag-enter na ng situation, we pray, we praise, and we worship. Diba? Prayer, papuri, pagsamba. Panalangin, papuri, at pagsamba. Amen. 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 Ganda ng kanta. Tayo po tayo. Then tawagin natin yung praise and worship team. Sila po yung mangunguna. And then yung awitin po na hindi ka nagkulang, kantayin po natin siya in a way of prayer, in a way of praise, and in a way of worship. Kantayin po natin siya sa paraan ng panalangin, papuri, at pagsamba. Hallelujah. Napakaganda po ng sinabi na wala tayong gagawin. Bahala na ang Lord. You only need to be still. Lord, di ako umattend kasi may babayaran ako. Kailangan kong gumawa ng paraan. Kinakahon natin si Lord minsan. Tumingin ka sa labas. Tingnan mo yung langit. Billions of stars. Ginawa niya lahat yun. Lahat ng sukat kung saan niya ilalagay yung mga planeta. Pambayad lang ng utang. Pang-rent lang ng bahay yan. So, hindi po nagkulang ang ating Panginoon. Amen. We only need to be still and trust Him and have faith in Him. Ikaw ang pag-asa ko, tanging Ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't Ikaw ang kasama, panatag na. Kaya't ika'y sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Pigit mo yung mata mo, kapatid. Kahit may suliran, Kunin mo yung pagkakataon na to. Ikaw at sa ating Diyos. Bawat awitin ng bawat tinig, sapatin natin yung mga kataga. di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo Taas mo ang iyong pamilya, sa akin walang hanggan. ang iyong mga suliranin, ang iyong mga problema. Mo ako Ibigay mo sa Panginoon bilang tanda na siya lang ang ating pag-asa. Siya lang ang makagagawa ng mga bagay na hindi natin kayang isipin. Yes, O Lord. Ikaw lang ang aming sasambihan. Sa panahon ng tagumpay, sa panahon ng suliranin, aawitan ka namin, O God. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig
Panginoon, dakila ka. Panginoon, dakila ka tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Ibig mo ako noon pa man. Minsan pa, kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Ibig mo ako noon pa man. Kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Ibig mo ako noon pa man. 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 Hallelujah. Thank you for tonight, Lord. Thank you for your word. Thank you for what you're doing in our hearts now. Lord, as we come to the end of the service, we thank you for the food that we're going to partake of. And then we also thank you for your protection as we drive home in the rain and the wind. Father, bless each and every one here. Let them know that you are with them as they go and as they come, as they stand up and as they sit down. Bless the work of their hands and the words of their mouth. In Jesus' name, amen.
pag